Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So, for today's video, panoorin nyo muna yung video na to. Tsaka binuksan niyo po, sir. Kailangan niyo pong bayaran, binuksan niyo po. Hindi na. Meron Hindi, na yan. binuksan niyo po eh. Oo, wala akong pakialam. Tinitingnan ko kasi. Hindi, alam niyo naman po yung pataran din kay Shopee. Pag binuksan po, kailangan po Wala bayaran. akong pakialam. Ha? Meron na eh. Hindi ko na kailangan eh. Hindi, bakit niyo po binuksan, sir? Kinig daw ko. Hindi naman po pwedeng binuksan yun Hindi eh. pwede. Hindi rin po pwede yun, sir. Binuksan niyo po eh. gagawin mo? Ako Hindi po mo tatanggap eh, no? Disclaimer lang ha. Ang video na ito ay hindi po sa akin. Okay? May rightful owner po siya. So, kaya lang naman natin yung kinuha dahil ay magre-react tayo. Mga tao po sa video, hindi natin po sila binibigyan ng masamang imahe o masamang image, yung si tatay o kaya yung si Kuya Ryder. Ating mag-react doon sa situation nilang dalawa. Ang masamang intensyon ang video content na ito. So, kung napanood nyo yung 30 seconds na video, actually, it was 3 minutes video. Pero kinat ko lang doon sa part na gusto kong mag-react. Nag-deliver si Kuya Ryder ng parcel kay tatay. Now, ang nangyari dyan, ang price ng parcel na i-deliver ni Kuya is 300 plus. Now, kinuha ni Kuya, to be expect na si Kuya Ryder is babayaran niya kasi sinarado niya yung gate. Now, pagbukas niya ng gate, bukas na yung parcel na supposedly babayaran ni tatay. So, meron na pala siyang naunang parcel na in-order na dumating sa kanya ahead dun sa isa. Dun nga sa inihatid ni Kuya Ryder. Now, ang naging problema doon is binuksan ni tatay yung parcel. Binuksan niya. Kasi once na binuksan mo ang parcel, obligado kang bayaran yan. Now, kung ayaw mo naman bayaran, huwag mong buksan. Mahinahon pa rin ina-explain kay tatay na once na binuksan is kailangan mong bayaran. Kasi kapag hindi mo binayaran yon, may mga penalty sila bukod doon sa abono nila. Okay? Kasi inano ko na yan eh, tinanong ko na yan sa mga riders. Kasi alam mo naman kung ano yung in-order mo eh. Kaya lang, medyo hindi naging maganda yung sagot ni tatay doon. So, good thing na naging kalmado pa rin si rider at wala siyang nagawa, kundi kunin na lang yung parcel. So, anong mangyayari doon sa parcel? At ano ang mangyayari kay rider? Pwede mo namang isoli kay rider yung parcel kung ayaw mo. Now, pero hindi mo siya kinakailangan buksan. Ang tawag doon, refuse to accept o RTA. May mga courier na allowed na buksan. Isang courier lang yon. Pero yung dalawang courier, connected pa sa Shopee. Hindi. Kasi may mga penalties daw sila. Once na binuksan daw yung parcel na isinoli sa kanila, bukas na sila ang abono. Plus, meron pa silang, ang sabi sa akin yung isang courier, parang may report na, tapos meron pa yata silang babayaran na 1,000 something. Ano ang moral lesson dito? Huwag o-order kapag hindi kayang bayaran. Mahirap din kasi makipagtalo minsan sa buyer kahit na tama yung delivery rider, hindi rin patatalo yung buyer. So, siguro wala nang choice si rider. Tinanggap na lang niya na may abono siya at may penalty. So, part na rin siguro ng trabaho ng isang rider ang magkaroon ng penalty, magkaroon ng abono. Everyday life natin. So, yun lang. Reaction nyo doon sa video o sa content na to, please leave a message. Maraming salamat po. And please follow my Facebook page, Online Selling Tips and Techniques.
Meron din akong YouTube, ganun din. Online selling tips. Meron din ako sa Twitter, Instagram, Threads, and TikTok. So, maraming salamat po. Thank you for watching. Bye!